sa Fanside Ningnangan Candaba. Newsline 103.1 FM. Season's greetings. Newsline 103.1 FM. Season's greetings. Newsline 103.1 FM. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Ngayong panahon ng tag-ulan, inaasahan ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng wild diseases. Ang wild o food and waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue ay grupo ng mga sakit na maaaring lumaganap dahil sa ulan. Mula January hanggang May 2025, nakapagtala na ng 21,010 waterborne diseases na kinabibilangan ng cholera, ABD, rotavirus at typhoid, habang 59,925 naman ang malatrangkasong sakit o ILI, 1,909 na kaso ng leptospirosis at 116,243 ng dengue. Dala ng pagbaha ang kontaminasyon ng inumin at pagkain nagdudulot ng samut-saring food and waterborne diseases. Uso rin sa panahong ito ang malatrangkasong sakit o influenza-like illnesses dahil sa papalit-palit na panahon at kapag hindi maganda ang ventilasyon sa isang lugar na puno ng tao kapag umuulan. Ang leptospirosis naman ay kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag nakapasok sa mga sugat o galos sa bala. Mapanganib at nakamamatay ito kapag napabayaan dahil akatay at bato ang pangunahing organs na pwedeng tamaan ng bakteriyang leptospira. At dahil naiipon ang tubig kapag umuulan, dumarami rin ang pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Hinihikayat ng DOH ang lahat na maging maagap, malinis at mag-ingat upang makaiwas sa wild ngayong tag-ulan. Tumutok sa mga anunsyo ng Pag-asa nang makapaghanda bago lumabas ng bahay. Manatili muna sa bahay kung malakas ang pag-ulan para makaiwas sa panganib na dala ng wild. Gawin ang taob, taktak, tuyo, takip sa mga lalagyang naulanan upang walang pamugaran ang lamok na may dalang dengue. Agad na kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaaring tumawag sa telekonsulta hotline 155-2 o magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyo. Tandaan, paghanda sa tagulan, wild ay maiiwasan. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Tuwing tag-ulan, meron tayong 2 alert systems na dapat alamin. Una, ang storm signals. Ito ang babala sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Merong signal number 1 hanggang signal number 5. Mas mataas ang number, mas malakas ang hangin. Sunod ang rainfall warnings. Gumagamit ito ng kulay upang ipakita ang dami ng ulan at ang panganib ng pagbaha. Yellow, pag malakas ang ulan at kailangan bantayan ang mga abiso. Orange, pag matindi ang pag-ulan at kailangan paghandaan ang posibleng pagbaha o paghigas. At red naman kapag walang hintay ang pag-ulan at kung kinakailangan ay agad tayong lumikas. Ngayon, alam mo na, sa paparating na bagyo, alamin ang abiso ng inyong LG at agad na umaksyon para sa inyong kaligtasan.
Ngayong panahon ng tag-ulan, inaasahan ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng wild diseases. Ang wild o food and waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue ay grupo ng mga sakit na maaaring lumaganap dahil sa ulan. Mula January hanggang May 2025, nakapagtala na ng 21,010 waterborne diseases na kinabibilangan ng cholera, ABD, rotavirus at typhoid, habang 59,925 naman ang malatrangkasong sakit o ILI, 1,909 na kaso ng leptospirosis at 116,243 ng dengue. Dala ng pagbaha ang kontaminasyon ng inumin at pagkaing nagdudulot ng samut-saring food and waterborne diseases. Uso rin sa panahong ito ang malatrangkasong sakit o influenza-like illnesses dahil sa papalit-palit na panahon at kapag hindi maganda ang ventilasyon sa isang lugar na puno ng tao kapag umuulan. Ang leptospirosis naman ay kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag nakapasok sa mga sugat o galos sa bala. Mapanganib at nakamamatay ito kapag napabayaan dahil akatay at bato ang pangunahing organs na pwedeng tamaan ng bakteriyang leptospira. At dahil naiipon ang tubig kapag umuulan, dumarami rin ang pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Hinihikayat ng DOH ang lahat na maging maagap, malinis at mag-ingat upang makaiwas sa wild ngayong tag-ulan. Tumutok sa mga anunsyo ng Pag-asa nang makapaghanda bago lumabas ng bahay. Manatili muna sa bahay kung malakas ang pag-ulan para makaiwas sa panganib na dala ng wild. Gawin ang taog, taktak, tuyo, takip sa mga lalagyang naulanan upang walang pamugaran ang lamok na may dalang dengue. Agad na kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaaring tumawag sa telekonsulta hotline 155-2 o magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyo. Tandaan, paghanda sa tagulan, wild ay maiiwasan. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Tuwing tag-ulan, meron tayong 2 alert systems na dapat alamin. Una, ang storm signals. Ito ang babala sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Merong signal number 1 hanggang signal number 5. Mas mataas ang number, mas malakas ang hangin. Sunod ang rainfall warnings. Gumagamit ito ng kulay upang ipakita ang dami ng ulan at ang panganib ng pagbaha. Yellow, pag malakas ang ulan at kailangan bantayan ang mga abiso. Orange, pag nagiging ang pag-ulan at kailangan paghandaan ang posibleng pagbaha o paglikas. At red naman kapag walang hintay ang pag-ulan at kung kinakailangan ay agad tayong lumikas. Ngayon, alam mo na, sa paparating na bagyo, alamin ang abiso ng inyong LG at agad na umaksyon para sa inyong kaligtasan. Ngayong panahon ng tag-ulan, inaasahan ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng wild diseases. Ang wild o food and waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue ay grupo ng mga sakit na maaaring lumaganap dahil sa ulan. Mula January hanggang May 2025, nakapagtala na ng 21,010 waterborne diseases na kinabibilangan ng cholera, ABD, rotavirus at typhoid, habang 59,925 naman ang malatrangkasong sakit o ILI, 1,909 na kaso ng leptospirosis at 116,243 ng dengue. Dala ng pagbaha ang kontaminasyon ng inumin at pagkaing nagdudulot ng samut-saring food and waterborne diseases. Uso rin sa panahong ito ang malatrangkasong sakit o influenza-like illnesses dahil sa papalit-palit na panahon at kapag hindi maganda ang ventilasyon sa isang lugar na puno ng tao kapag umuulan. Ang leptospirosis naman ay kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag nakapasok sa mga sugat o galos sa bala. Mapanganib at nakamamatay
ito kapag napabayaan dahil akatay at bato ang pangunahing organs na pwedeng tamaan ng bakteriyang Leptospira. At dahil naiipon ang tubig kapag umuulan, dumarami rin ang pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Hinihikayat ng DOH ang lahat na maging maagap, malinis at mag-ingat upang makaiwas sa wild ngayong tag-ulan. Tumutok sa mga anunsyo ng Pag-asa nang makapaghanda bago lumabas ng bahay. Manatili muna sa bahay kung malakas ang pag-ulan para makaiwas sa panganib na dala ng wild. Gawin ang taob, taktak, tuyo, takip sa mga lalagyang naulanan upang walang pamugaran ang lamok na may dalang dengue. Agad na kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaaring tumawag sa telekonsulta hotline 155-2 o magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyo. Tandaan, paghanda sa tagulan, wild ay maiiwasan. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Tuwing tag-ulan, meron tayong 2 alert systems na dapat alamin. Una, ang storm signals. Ito ang babala sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Merong signal number 1 hanggang signal number 5. Mas mataas ang number, mas malakas ang hangin. Sunod ang rainfall warnings. Gumagamit ito ng kulay upang ipakita ang dami ng ulan at ang panganib ng pagbaha. Yellow, pag malakas ang ulan at kailangan bantayan ang mga abiso. Orange, pag matindi ang pag-ulan at kailangan paghandaan ang posibleng pagbaha o paglikas. At red naman kapag walang hintay ang pag-ulan at kung kinakailangan ay agad tayong lumikas. Ngayon, alam mo na, sa paparating na bagyo, alamin ang abiso ng inyong LG at agad na umaksyon para sa inyong kaligtasan. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Gawing safe at ligtas ang inuming tubig. Sa 20 litro ng tubig, maglagay ng 1 tableta ng chlorine tablet o aqua tabs na naglalaman ng troposin sodium. Normal lang ang pagbula ng tableta at ang pangangamoy ng tubig. Kasama yan sa proseso ng pagpatay ng mga mikrobyo. Palipasin ang 30 minuto at ito'y ligtas ng inumin. Tuwing tag-ulan, meron tayong 2 alert systems na dapat alamin. Una, ang storm signals. Ito ang babala sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Merong signal number 1 hanggang signal number 5. Mas mataas ang number, mas malakas ang hangin. Sunod ang rainfall warnings. Gumagamit ito ng kulay upang ipakita ang dami ng ulan at ang panganib ng pagbaha. Yellow, pag malakas ang ulan at kailangan bantayan ang mga abiso. Orange, pag matindi ang pag-ulan at kailangan paghandaan ang posibleng pagbaha o paglikas. At red naman kapag walang hintay ang pag-ulan at kung kinakailangan ay agad tayong lumikas. Ngayon, alam mo na, sa paparating na bagyo, alamin ang abiso ng inyong LG at agad na umaksyon para sa inyong kaligtasan.
Ngayong panahon ng tag-ulan, inaasahan ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng wild diseases. Ang wild o food and waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue ay grupo ng mga sakit na maaaring lumaganap dahil sa ulan. Mula January hanggang May 2025, nakapagtala na ng 21,010 waterborne diseases na kinabibilangan ng cholera, ABD, rotavirus at typhoid, habang 59,925 naman ang malatrangkasong sakit o ILI, 1,909 na kaso ng leptospirosis at 116,243 ng dengue. Dala ng pagbaha ang kontaminasyon ng inumin at pagkaing nagdudulot ng samut-saring food and waterborne diseases. Uso rin sa panahong ito ang malatrangkasong sakit o influenza-like illnesses dahil sa papalit-palit na panahon at kapag hindi maganda ang ventilasyon sa isang lugar na puno ng tao kapag umuulan. Ang leptospirosis naman ay kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag nakapasok sa mga sugat o galos sa bala. Mapanganib at nakamamatay ito kapag napabayaan dahil ang atay at bato ang pangunahing organs na pwedeng tamaan ng bakteriyang Leptospira. At dahil naiipon ang tubig kapag umuulan, dumarami rin ang pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Hinihikayat ng DOH ang lahat na maging maagap, malinis at mag-ingat upang makaiwas sa wild ngayong tag-ulan. Tumutok sa mga anunsyo ng pag-asa ng makapaghanda bago lumabas ng bahay. Manatili muna sa bahay kung malakas ang pag-ulan para makaiwas sa panganib na dala ng wild. Gawin ang taob, taktak, tuyo, takip sa mga lalagyang naulanan upang walang pamugaran ang lamok na may dalang dengue. Agad na kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaaring tumawag sa telekonsulta hotline 155-2 o magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyo. Tandaan, paghanda sa tagulan, wild ay maiiwasan. Magandang umaga, Pilipinas, gitnang Luzon, lalawigan ng Pampanga, Siyudad San Fernando. Ako po si Rogie Pangilinan, inyong makakasama ngayong araw ng Miyerkules. Tuesday ba? Tuesday, ayun ha. Aming mga katoto, mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Ngayong araw na ito, ako po ay inyong makakasama. Siyempre, dating bahay natin ito at tayo po ay magkakaroon ng mas malawak na talakayan dito sa ating programa. Namimiss ko ang bagong bahay kong ito Actually, luma na. Isa po ang inyong lingkod sa mga nagpanimula ng ating himpilan. Ako po si Caro G. Pangilinan at kayo'y nakikinig sa 103.1 Newsline Central Luzon. Kasama ka, ikaw ang bida. Ayun mga ka-K5 At sana sa mga darating na araw ay tuluyan ninyo ako makakasama. Pero ngayong araw na ito ay sa pangalan ng ating SM Station Manager Joel Pangilinan Mapiles. Ayan ako muna nyo makakasama. At ang ating katoto, Joe Salazar. Ayan Magandang umaga sa ating lahat. Abay, ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga health tips. Kalusugan mo, usap tayo. Mga kaibigan, ito po ay napakahalaga. Bakit kanyo Kasi naman, ang kalusugan, kahit na gaano karami ang iyong pera, di ba? Kapag ang kalusugan ay iyong nakaligtaan, walang kwenta yung kalusugan na yan. Tandaan natin. Sisingilin tayo ng ating pagpapabaya sa ating kalusugan. Ngayong umaga, ito po ay napakalaga na ating pag-usapan. Sa maraming pagkakataon sa aking mga natalakay na mga pag-uusap ukol sa kalusugan, ito po ay kadalasan ay nakakaligtaan. Mga ka-K5, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo. Kung saan ating
tinatalakay ang mga mahalagang usaping pangkalusugan na dapat alam ng bawat Pilipino. Ngayong darating na Biyernes pala ha, October 11 at 10. October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Abay, kalusugang pangkaisipan. Isang pagkakataon para pag-usapan, magbigay kaalaman at ipaglaban ang kahalagahan ng kalusugang pang-isipan. Mental health matters. Kasing halaga ito ng pisikal nitong kalusugan kung ikaw ay may mahal o di kaya ikaw din abay may pinagdadaraanan kaugnay nito. Halimbawa kayo ay baka hindi ho kayo mapagkakatulog isip kayo ng isip o nais mong makibahagi sa aming mga kampanya para sa iyo ang talakayang ito, mga kagitnang Luzon. Tandaan natin kung paanong matutugunan ang mental health problems at kung paanong tayo ay maaaring makatulong sa ating kapwa. Makakasama natin ngayong umaga si Miss Mylene Datu, Nurse 3 ng Mental Health Program ng Department of Health, Central Luzon Center for Health Development, para ipaliwanag ang mga ito. Samantala, kung meron kayong mga katanungan, abay pwede ho kayong magpadala sa amin at direktang sasagutin ng ating panauhin ngayong umaga. Okay, nandiyan na ba sa ating linya ng komunikasyon? Okay, welcome Ma'am Miss Mylene Datu, Nurse 3 ng Mental Health Program ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Mylene. Good morning, ma'am. Sir Rogie, and sa ating mga tagapakinig, good morning everyone. Ayun, nako ma'am, magandang umaga po sa inyo. Abay, ngayong darating na Biyernes pala, meron ho tayong ikangay, magaganap na mahalagang ikangay, sabihin na natin na pagbibigay halaga sa kalusugan. Ma'am, sa Biyernes po ay World Mental Health. Ano ang mental health at ano-ano ang sakop nito, Ma'am Mylene? Yes, so Sir Rogie at mga tagapakinig, mental health po o kalusugang pangkaisipan ay tumutukoy sa pangkalahatang kagalingan ng ating emotional, psychological at ating social aspects. So ito ay hindi lamang kawalan ng tinatawag natin na mental illness. So nito kung paano tayo nag-iisip, nakakaramdam at kumikilos. So mahalaga ito sa lahat ng yugto ng buhay mula po sa ating pagkabata hanggang sa ating pagtanda. Isa rin pong factor o mabuting mental health ay nangangahulugan po na kaya natin yung mga sumusunod. For example, kaya nating harapin ang mga hamon at stress ng buhay. So nagkakaroon tayo ng kakayahang bumangon mula sa mga pagsubok. Dalawa, nagkakaroon tayo ng mga malulusog na relasyon o yung tinatawag natin mga relationships, no? Whether sa ating kaibigan or loved one. So nakakatulong ito sa ating pakikipag-ugnayan sa pamilya, kaibigan at komunidad. Also, kailangan masasabi mo na ikaw ay mentally healthy kung ikaw ay nagiging produktibo. Ba ibig sabihin ito? So, ang ibig sabihin lang nito, nagbibigay ito ng kakayahang magtrabaho, no? O mag-aral ng maayos at mag-ambag sa lipunan. At lastly po, naabot natin yung full potential natin. So, tinutulungan tayo nito maging kontento at masaya sa buhay. So, yun po. Okay, napakalalim ng iyong tinura na Ma'am Mylene. Kasi yung problema sa kaisipan, parang hindi mo nabigyan ng katugunan ng ating pamahalaan sa mga nakalipas na dekada. Ngayon, parang napakahalaga ngayon ito, Ma'am Mylene. Bakit po? Actually, no, naging matunog to kung mapapansin nyo during the pandemic. Yun po. Opo. No? Parang parang silver lining siya nung pandemic time, biglang tumunog yung mental health or yung kalusugang pagkaisipan kasi tumataas yung mga rates or yung action natin ng mga mental health problems such as depression,
accessibility. Pero ang gobyerno natin, no, marami ng mga programa na ginagawa para matugunan yung ating mga pagtaas ng kaso. So later on siguro, no, mas ipapaliwanag ko po. Ayun. Okay, kasi maraming mga factors kasi, Ma'am Mylene, para masabi natin na meron tayong problema. Pero, Ma'am Mylene, matanong ko lang po kasi ako po ay psychology graduate. Industrial nga lang. Matanong ko lang, ma'am, parang dito sa Pilipinas, parang hindi ho masyadong accepted yung pagkukonsulta sa ating mga eksperto. Hindi tulad sa ibang bansa na ginagawang regular. Kulang ba yung acceptance ng Pilipino o hindi pa tayo talaga mulat, Ma'am Mylene? Yes. If you are familiar with the word stigma, no? Oh, yun. Stigma, Yes, ma'am. napakalaki ng stigma Opo. sa atin, no? Kasi maraming iba't ibang paniniwala, no? Such as yung lamang pagsasabi ng salitang baliw, Yun, no? opo. Pag sinabing Oo. baliw, ay parang iba na yung meaning nun. Yes. Hindi So, magandang kapag- pakinggan. Ma'am Mylene. Yes, hindi magandang pakinggan. Opo. So, nalilink yung mental illness Opo. sa mga salita tulad ng baliw na ang kaugnayan nun ay puro mga masasamang ibig sabihin, no? Opo. So, doon pa lang, no, na-stigmatize na tayo. Opo. That's why, kapag may stigma, ang mga tao sa komunidad, mas gusto na nilang itago, no, yung ganong karamdaman po. Kasi feeling nila sila ay madidiscriminate, no? Oho. And isa pa, no, kailangan talaga nating i-push yung ating pagpapakalat ng tamang impormasyon tungkol sa mental health. Ang hirap kasi niyan eh. Yung binabanggit na parang, kasi ang pagkakaalam ko diyan, ma'am, nagsisimula doon sa worries. Kapag worried ka, pagkatapos pumupunta sa anxiety, tapos depression. Tama ba ako, ma'am, yung pagkakasunod niyan? Actually, marami tayong factors na kino-consider. Yes, ma'am. So, tama naman po kayo, no? Yung worries, no? Tapos, nagiging anxiety, no? So, maraming factors, no? So, paliwanag ko ng isa mga risk factors na pwedeng panggalingan ng ating mental problem or mental illness. So, meron tayong mga iba-ibang factors katulad ng biological factor, psychological factor, meron tayong tinatawag na social and environment factor. So, ano ba yung mga biological factors? Yun. Okay po. So, kapag sinabing biological factors, pwede po kasing genetics Ay, o yung namamana. pagmamana. Abay. Yes. Pala yun? Pwede po. Yes, Oo. pwede po yung isang factor. So, kung may kasaysayan ng mental health condition sa pamilya, halimbawa magulang o kapatid, so maaring mas mataas ang tsansa na magkaroon ng din yung isang tao ng isang mental problem. So, hindi ito nangangahulugang sigurado na Oo. magkakaroon. So, hindi ibig sabihin, kung meron kang pamilya na merong karamdaman sa pag-iisip, ay automatic na magkakaroon ka. Pero, mataas po yung posibilidad na magkaroon ka. Meron din po tayong tinatawag under biological factor ng brain chemistry, no? Ito yung yes po, ito yung balancing level ng mga neurotransmitters o yung mga chemical sa utak tulad ng serotonin at dopamine. So, kung yun hindi po balance, no? So, maaaring maging sanhi yun ng kondisyon tulad ng depression saka anxiety. Ayun. Okay. So, that's why meron tayong mga gamot na tinitik para Depressants. ma-balance po. Ayun. Opo. Yes, antidepressant. Antidepressants, Meron din po, opo. maaari yung tinatawag natin na brain injury. No? So, kapag na-trauma yung ating ulo na naapektuhan yung ating brain, no? Ay magkaroon ng pinsala sa utak, maaring magdulot ito ng mga pagbabago sa ating emosyon at pag-iisip. And one also factor ng biological factor Yes, ma'am. is yung pang-aabuso ng droga at alak. Oo. Yes. Kaya kung mapapansin nyo, sir, no, kapag yung iba na nakadrugs, di ba, kung ano-ano na, nag-hallucinate sila, ganyan, no? So, minsan, tumatagal iyon at nagkakaroon tayo na tinatawag na psychosis, no? Yung iba na iba, yes, parang may nakikita. May tinilig, parang ganon, ma'am. Maaring po Opo. yung may nakikita sila na hindi mo nakikita or Yun, naririnig tama. na Imaginary hindi mo friend, naririnig. Parang Yes, ganon. tama po, sir. Oo.
So, yun. Pwede rin po yung mga ibang sakit, no? Katulad po ng cancer, stroke, or chronic pain, no? Kapag may mga gantong sakit, pwede po kasi tayong magkaroon ng depression and anxiety. And then, actually, marami pa po, no? For example, sa psychological factor naman, kanina nasabi ko, no? Kapag psychological factor, pwede kasi yung meron kang history of abuse. Halimbawa, nung bata ka ay sinasaktan ka, parang gano'n, ma'am? Opo. So, maaaring yung mag-develop po hanggang pagtanda, no? Based dun sa mga mapapait mo na karanasan. Opo. So, pwede yung physical, sexual, o emotional na pang-aabuso. So, malaking risk factor po yun. And ito, very common, yung matinding stress, no? Kapag yung stress po natin medyo tumagal-tagal na siya, no? At wala tayong ginagawa patungkol dun sa stress na yon. So, maaari po tayong magkaroon ng psychological problem. And then, one thing din is, halimbawa, meron pong malaking pagbabago sa buhay. For example, divorce, di ba? Masyadong, kung talagang dadamdamin mo yun, no? Pwede kang magkaroon ng depression or anxiety. And sa social environment naman po, no, isang factor din to. So, number one, sir, no, isang factor yung kahirapan o problema sa pera. No? Ayun, okay. Maraming may problema ganyan, ma'am. Paano po i-address yan? Medyo mainit na topic po ngayon, no, yung ating yung kahirapan po natin. Dahil doon, no, kawalan ng sapat na pera po para sa pangunahing pangangailangan, malaking pinagmumulan po yan ng stress at maaring magpataas ng ating mental health problem. And then, maaari din po yung tinatawag natin na social isolation or pag nag-iisa po tayo, no? Ang kakulungan ng suporta po sa ating pamilya at kaibigan. Medyo triggering factor din yan. And yung mga karahasan sa komunidad, halimbawa, no, ang paninirahan sa isang lugar na may mataas na antas ng krimen or karahasan, syempre po affected po tayo. So, iyon lang yung mga iilang factors po na pwedeng panggalingan, no, para magkaroon po ng mental health problem, Sir Rogie. Okay, paano yun, ma'am? Kasi iba-iba yung mga factors natin na binabanggit ninyo, ma'am. Paano ko malalaman? Halimbawa, ako'y yung kabilang sa mga nabanggit nyo, ma'am, ay ako'y nakaranas ng ganyan. How would I know na ako ay patungo na doon sa mental problem? How will I analyze myself, ma'am? Pwede ba yun na ako'y mismo mag-analyze sa sarili ko or somebody else? Ma'am Eileen. Yes po, no. So, magandang tanong yan, no po, Sir Rogie. So, paano mo ma-analyze, no, kung ikaw mismo ay may problema na pala. May problema na pala. Or, meron po tayong mga tinatawag na senyales, no. So, apat po ito. So, kung meron changes in feelings o yung pagbabago sa pakiramdam o emosyon. Number 2, merong pagbabago sa behavior mo. No? Okay. Attitude. Yes. Number 3, no, nagbabago na ang pag-iisip. No? Okay. And number 4 is physical symptoms. So, bigyan ko kayo ng example, no? Una, changes in feelings or yung pakiramdam, pagbabago sa pakiramdam o emosyon. So, for example, no, matinding kalungkutan o kawalan ng pag-asa. So, isa itong pakiramdam na walang katapusan at kalungkutan at wala ng pag-asa sa hinaharap. So, isa po yun, no? Parang feeling mo, wala ka ng pag-asa. So, ganon yung pakiramdam. Pangalawa, labis kang nag-aalala o natatakot at nababalisa. Ayun, okay. No? Parang worries yan. Parang meron kang kinakatakutan. Parang ganun. Yes po. Pwede din yung nagiging irritable po kayo. O madaling magalit. Dati, no, hindi naman ganun. Pero bigla na lang, nagiging irritable ka kahit napaka-babaw lang naman ang dahilan. Next is parang wala ka ng interest dun sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo dati. For example, no, sa mga kababaihan, no, kapag nag-a-add to cart, di ba? Mga nag-a-add to cart, masaya ka na. Hindi magandang bisyo yan, ma'am. Magastos. Yes, magastos. So, sa iba, no, nagiging to sa kanila, nagpapasaya sa kanila. Pero, ngayon, no, kahit anong gawin mo,
Kahit mag-add to cart ka napakadami o bilhin mo na, hindi ka pa rin nasisiyahan. Tama. 'Di ba? Mga ganon. So, pwede na. Walang satisfaction, ma'am, no? Kahit na nakuha mo na, kulang pa rin, parang ganyan. Yes, tama po kayo, no? Meron din, nagbabago yung kilos, no? Yung kilos mo. Example, no? Lumalayo ka na sa kaibigan at pamilya mo, no? So, before, gusto mo lagi kasama sila. Pero ngayon, gusto mo na lang mag-isolate, no? And then, meron din po, no? Kapag ikaw ay nagbago yung pagtulog mo. Pagtulog? Pagtulog. Ibig sabihin, ma'am, yung time mo ba na kapag ikaw'y bumabangon? Parang gano'n? Ang ibig ko sabihin is halimbawa hirap ka ng matulog or pwede rin po naman yung tulog ka naman ng tulog. So hindi naman normal sa iyo 'yon. Pero biglang nagbago, no? Una, pwedeng nahihirapang matulog, sa iba naman po no, gusto na lang nila matulog lagi kasi ginagawa nila 'yon para maiwasan nila yung sobrang pag-iisip. So parang gano'n. Ayun, tama. Yung iba naman Sir Rogie, pagbabago sa gana ng pagkain. Yung iba po. Tama, no? Para may tinatamaan ako dyan. Ako kumisan kasi, pag mayroon akong feeling of anxiety, mahilig akong kumain. Sobra-sobra, ma'am. Yes. So, yung iba, ganon. Pwede sa yung kalagayan ni Sir Rodzi na pag feeling anxious siya, kain siya ng kain. So, nag-iba yung pattern. Dati naman, tama ka lang kumain. Sa iba naman po, Sir Rodzi, hindi sila na nakakakain. So, pwede rin yun. Pwede rin pala yun. Yes. And then next po, eto, no? Pero, ma'am, bago tayo mag-jump, pero delikado ho yun, ma'am, kapag hindi ka kumakain, susunod na babagsak yung katawan mo na. Physical na ano mo, ma'am, di ba? Opo, kaya lagi naming sinasabi no na may kaugnayan yung physical health sa mental health kasi kapag apektado yung mental health mo, sigurado may mga factors yan tulad ng hindi ka nga makatulog or hindi ka makakain. So talagang connected po sila, no? Tama. And the so, next, ma'am? Yun. Next po, no, kapag nagpapabaya ka na sa sarili mo. For example, para may kilala akong ganyan, ma'am. Tama, hindi na nag-aayos, sir, no? Hindi na naliligo. Napakaganda ng kanyang, ng kanyang pagkaayos ng buhok. Minsan umaga, pumasok sa opisina, talagang lugay na lugay yung buhok at hindi pa nagsusuklay. Parang meron ng ganun, ma'am, di ba? Opo, tama po. So, kung yun ay nangyayari, no, kasama ng ibang mga simptomas, syempre, no, mapapansin mo, or, Sir Rogie, pag napapansin mo, medyo bumabaho na. No? Ayun, hindi na kasi, naliligo pala. Tama, hindi na naliligo kasi napapabayaan talaga yung sarili niya. And then, yung mga nag-aabuso din ng alak at droga, no, dati, hindi mo naman ginagawa. No? Totoo yan. Napakaraming ganyan. Parang pansamantalang ano tawag ito? Escape sa realidad ng buhay. Temporarily escape po. Tama. Actually, kasi ang pag-drugs and yung pagsisigarilyo, meron kasing effect yan ng parang natatanggal yung stress. No? Pero, very temporarily at mas malaki yung idudulot na masama. No, ganun. And then, also po, kapag nakakagawa na ng mapanganib na bagay, no? Kapag hindi na, hindi na po niya iniisip yung kaligtasan niya or kaligtasan ng iba. So, meron nang pumapasok na self-harm or harm to others po na tinatawag natin. And, lastly po, sa changes in behavior, kapag hindi na po pumapasok sa trabaho, bigla na lang siyang hindi pumasok or hindi na nag-aral. No? Oh my God. So, ibig sabihin nito talagang totally pagbabago sa buhay niya. Parang tinamad ng mag-move on, parang gano'n, ma'am? Yes po, tama po, Sir Rogie. So, kung yan ay may makikita nyo, no, mas maganda na mag-seek na tayo ng professional help. No? And then, meron din tayong changes in thinking kung paano po tayo mag-isip. Halimbawa, wala na tayong konsentrasyon sa pagdedesisyon, no? Hindi na tayo concentrated or focus sa isang bagay, no? At indecisive, halimbawa, konting tanong lang, di niya masagot, no, na diretso, ano ba yung decision. So, very indecisive na po sila. And then, laging negative po yung iniisip nila sa kanilang sarili, no? Parang, alam niyo po yung word na, ba't parang kasalanan ko? No? Ako na lang lang. Pinablame yung sarili nila, in fact, hindi naman talaga, parang gano'n. Parang, total, ganito na akuin ko na lang lahat ng kasalanan sa mundo, parang gano'n. Opo, Sir Rogie. So, feeling nila, parang surrender na siya, parang gano'n. Opo, Sir Rogie. So, yun yung ibang mga simptomas, no? And,
Sa mga physical din naman po, no, merong din siyang factor din. Halimbawa, laging sumasakit yung ulo, tiyan, or ibang parte ng katawan na God. walang malinaw na dahilan. Mhm. So, isa rin yun na binabantayan natin. And then, meron din po nung parang feeling mo lagi kang pagod, wala kang energy. No, isang factor din yun. And yung nagpapalpitate na sinasabi or yung mabilis na yung pagtibok ng puso po. Palpitation? So, Nako. Opo. Yung parang bang kinakabahan kang bigla na wala naman dahilan? Parang ganun, ma'am? Opo. Oo. So, yung mga nabanggit ko, so yun yung mga mga senyales, no? Para masabi mo na, uy, baka kailangan ko nang magpatingin sa isang professional kasi hindi na normal tong pinagdadaanan ko. Ayan. Okay, napakarami So, yun ho, po. yung mga tagapakinig natin, baka ho kayo ay nakakapansin, hindi lang sa inyong sarili, pati na sa kapamilya ninyo na merong Yes ganitong po. mga sinyales, ito po ay dapat nating tutukan. Sabi ko nga kanina, yung pambungad natin, bakit sa Pilipinas hindi nabibigyan ng halaga for the past decades, hindi ho nabibigyan ng halaga yung mental health natin. Pero now, because sa mga pangyayari sa ating bansa, maybe yung mga floodings na yan, mga earthquake na yan, yung pandemic na yan, umusbong na yung pangangailangan natin sa mental health, Ma'am Maylene. So, sa pagkokonsulta sa isang professional, ma'am, paano ang proseso dito? Ano ang maaring unang gawin para malaman ko na ako ay patungo na pala doon sa problema sa kaisipan, Ma'am Maylene? So, Sir Rogino, napaka-importante din nung tinanong nyo, no, paano ano ba yung dapat gawin kung gusto mo nang magpatingin, no? So, syempre, unang hakbang, kailangan kumonsulta. So, mayroong iba't ibang opsyon na libre, no? Libre serbisyo sa gobyerno hanggang sa mga pribadong klinika. So, sa atin, ang pwede mong gawin, doon ka muna sa pinakamalapit mo, sa RHU, na tinatawag yung mga rural health units natin. So, ito ang pinaka-accessible na unang hakbang. So, pumunta sa inyong lokal na health center at magtanong kung mayroon silang doktor na sinanay ng DOH, yung tinatawag natin na Mental Health Gap Action Program. So sila po yung mga general physician na nasa RHU natin na tinrain ng DOH po para makapagbigay ng tamang assessment, management, treatment dun sa ating mga those individuals having mental illness. So pumunta po tayo sa mga RHU. Ngayon, kung man yung RHU na malapit sa inyo ay wala pang na-train na doctor for Mental Health Gap Action Program, pwede po tayong pumunta naman sa DOH hospitals at mga public hospitals. So dito sa Central Luzon, ang mga merong psychiatric department is the JBL-MGH, yung ating Jose Bilingad Memorial General Hospital. Ito ay nasa San Fernando, Pampanga. Meron din po tayo yung sa Mariveles Mental Wellness and General Hospital o yung MWGH, no? Okay. And then yung mga listahan pong yan makikita natin sa ating website, ma'am. I think po, no, pati yung mga contact number. Actually, I have the link also. I-share ko. Meron directory from yung mga access sites natin na tinatawag, yung mga RHUs natin, no, gumawa kami ng directory. Makikita nyo doon yung schedule nila, pati yung number nila. So, i-share ko na lang siguro po, no? Ngayon, sir, kung kayo ay nasa school or workplace naman, no, halimbawa yung bata, no? So, ang unang puntahan po natin para mas accessible yung guidance counselor, syempre. Guidance, no? Of course, opo. Oo, no? Para sila na yung makipag-coordinate. And then, sir, meron din tayong tinatawag na online consultation. Yun, or okay. telemedicine. Parang bago ho yan kasi parang kilalang po inulunsad ng Department of Health yung online consultation na yan, ma'am. Yes po. So, meron tayong online consultation. Actually, first for psychiatry department, ang Mariveles Mental Wellness and General Hospital ay nag-o-offer ng online consultation. Siguro, i-coordinate ko na rin sa ating CMU yung kanilang mga schedule para ma-post na rin sa DOH website if hindi pa man.
And then, syempre, kailangan mag-set ng appointment, no, sa mga hospitals na ito. Pwede ko bang sabihin yung mga numbers para Of din course, makuha ma'am. ng mga Sige po, listeners Ma'am Maylin. natin? Para sa ating mga tagapakinig. Sige. So, sa JBL or yung Jose Bilingad Memorial General Hospital, pwede po kayong tumawag sa number 0998-551-5695. That's 0998-551-5695. Ngayon, sa Mariveles Mental Wellness and General Hospital, wherein pwede po kayong magpa-schedule ng telementoring. Ang number na tatawagan po ay 0948-982-2125. That's 0948-982-2125. At of course, sa CLCHD o sa DOH Central Luzon, meron din po tayong mental health psychosocial support hotline. So if gusto niyo ng kausap, no? Gusto nyong pag-usapan yung kalagayan nyo, yung nararamdaman po ninyo, no? We are ready to help. We accept calls po from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. And our number po is 0967-120-8853. That's 0967-120-8853. Ayan, okay. Very well said, ma'am. Ma'am, pagdating naman sa, kasi nga, baka nag-iisip yung ating mga tagapakinig. Yung pong financial aspect, yung pagkukonsulta at medikasyon kaugnay sa mental health, ano-ano ang kailangan ikangay pagandaan ng isang individual para rito, ma'am? Okay po. So, sabi ko nga, no, nag-improve na yung ating mga programa for mental health. Opo. So, para sa konsultasyon, ang DOH po ay nagbibigay ng libreng konsultasyon at mga gamot. So, meron tayong tinatawag na mga mental health access sites. So, pwede po kayong pumunta sa mga rural health units nyo na may train ng MHGAP. So, doon, libre po yung assessment, management, and of course, yung mga gamot, libre din po. So, yung mga gamot sa mental health po, sir, ay napakamahal actually. Pero, binibigay ito ng libre. Wow. No? So, sa ating mga RHUs. And then, also, meron na po tayong PhilHealth outpatient benefit package for mental health. So, meron na po tayong makukuhang mga benefit package for mental health. Basta magpatingin lang po kayo sa mga RHU or dun sa nabanggit ko ng hospitals. No? And then, yung ating mga malasakit centers also. No? Matatagpuan ang mga pampublikang ospital, malasakit center, halimbawa si JBL and si Mariveles, meron po yung mga malasakit centers para po sa financial is mas wala na pong out of the pocket po na sinasabi. So pero sa ating mga, if you want to opt with the private po, no, karaniwan po yung ating mga psychiatrist po, ang kanilang fee is from 1,500 hanggang 4,000 or higit pa bawat session. So, yun po, no, kung gusto niyo ng private, pwede din po. So, yun yung mga riniready natin. So, usually, ang fee nila 1,500 pataas. Ayun, okay. At sa paghandaan natin, pero meron naman tayong mga libre, ika nga. Huwag natin papabayaan yung ating kalusugang pangkaisipan. Ako, ay mapag-usapan naman natin ang ilan sa mga sitwasyon na maaaring naranasan na ng ating mga tagapakinig ngayong umaga. Ma'am, mga bagay na maaaring itinatanong sa mga sumandaling ito sa kanilang mga sarili. Ma'am, una siguro, normal bang makaranas ng mental health problem kahit maayos naman ang ating buhay, Ma'am Maylin? So, yes, no, Sir Rogie, no, normal po na makaranas ng problema sa mental health kahit na tingin mo o sa tingin ng iba ay maayos naman ang lahat sa buhay mo. So, isipin mo ito na parang kalusugan physical. So, for example, maaari kang magkaroon ng diabetes, high blood o trangkaso kahit nakatira ka sa magandang bahay, di ba? Mayroon kang magandang trabaho, meron kang sapat na pagmamahal ng pamilya, di ba? Pwede ka pa rin magkaroon ng high blood na trangkaso, di ba? So, ang mga panlabas na bagay na ito ay hindi garantiya na hindi ka magkakasakit. Tama po ba? So, ganun din po yung sa mental health. So, ang utak natin, isang parte ng ating katawan na maaaring magkaroon ng problema. Ano man ang estado ng ating buhay. So, kanina nabanggit ko na, no? So, kahit
sobrang ano ka pa, no? Sino ba yung mga sikat ngayon sa ating Oo nga, dami gobyerno? Sa Oo. ating government na linilitis ngayon, no? Sinasaldi ko, ayan, no? Mm-mm. Sobrang yaman, no? Pero pwede silang maapektuhan. Kasi nga, una, sinabi ko kanina, meron kasing tinatawag na biological factors, brain Yes. chemistry, Mhm. genetics, o Mm-mm. namamana, pwede rin nakaraang trauma, and then pwede rin po yung tinatawag na nakatagong stress at pressure. No? Mm. So lahat ng yan, pwede pong mag-contribute para sa isang individual na magkaroon ng mental health condition. So ang pinakamahalagang tandaan po natin na ang pagkakaroon ng problema sa mental health ay hindi senyales ng kahinaan, no? Tama. O kawalan ng pasasalamat sa buhay. So ito ay isang kondisyong pangkalusugan na nangangailangan ng pangunawa at kung kinakailangan, tulong mula sa isang professional. Ayun. Okay. Kasi kung minsan may mga nanghingi ng advice sa akin, kung hindi naman talaga ako biyasa sa pagbibigay ng advice, medyo delikado rin pala yan. Ma'am, kung ang isang tao naman ay nakakaramdam ng tinatawag na anxiety or stress, sa tuwing lalabas ng bahay at makikihalubilo sa tao, ngunit nahihiyang magsabi sa pamilya tungkol dito, ano ang maaaring gawin dito, ma'am, sa ganitong sitwasyon? Kung nakakaramdam ka ng anxiety sa paglabas ng bahay at nahihiyang magsabi sa pamilya, so pwede mong gawin is humingi ng confidential na tulong. So ibig sabihin nun is tumawag ka sa mga hotline. So ang pwedeng tawagan natin yung National Center for Mental Health bukod dun sa mga sinabi ko, no? Kung alam niyo yung sa Mandaluyong, no? Meron po silang crisis hotline doon na 24 hours sumasagot. Ang hotline niya is 1553. No? So sa atin 021553. So tawagan niyo po iyon 24 hours, mga professional po yung sumasagot doon. So kung halimbawa gusto mong magpa-assist, no, kasi ngayon yung problema mo sa anxiety, ayaw mo lumabas, ayaw mo sabihin sa pamilya mo. So pwede ka tumawag doon and humingi ng tulong. Also, pwede ka rin pumunta doon sa mga RHU na nabanggit ko kanina, no, yung mga may train ng DOH. Also po, pwede nyo gawin is, pwede nyo gawin is magsimula ng mga baby steps na tinatawag. So, subukan nyo muna pong lumabas para sa isang maikling lakad lang sa lugar na hindi matao. So, parang konti-konti, no? And, practicein nyo pong makipag-usap sa isang malapit na kaibigan. Kung hindi kayo komportable sa pamilya nyo, kasi actually nangyayari naman yan, no? Hindi tayo komportable na magsabi sa pamilya, mas gusto natin sa kaibigan. So practicein nyo po na makipag-usap kahit dun lang sa isang malapit na kaibigan mo. And then kung handa ka ng magsabi, no, pumili ka ng isang kapamilya na pinagkakatiwalaan mo, and then kung nahihirapan ka pa din, subukan mong isulat muna, no, parang journal making o text, no? And then always remember po na ang nararamdaman mo is valid, no? And ang paghingi ng tulong ay isang tanda ng katapangan. Yun. So, tama yan. Kasi kung minsan tayo nagmamatikas pa rin pero kailangan talaga yung humingi tayo ng tulong. Halimbawa po, ako ay may lumapit sa akin na isang problemado. Kanina nabanggit ko to pero napakahalaga ito. Alam ko naman yung kakayahan ko pero baka ako'y magkamali, ika nga. Ano po dapat kong gawin kung ako ay hiningan niya ng tulong? Ano po yung pinaka-initial na pwedeng gawin, Ma'am Eileen? For example, may lumapit po sa inyo, Sir Rogie, tapos parang sabi niya, kailangan na niyang tuloy. Ayaw na niyang magpatuloy sa buhay, tama pa? Parang ganun, ma. Parang suko na ako. Ano ba pwede kong gawin ka, Rogie? Suko na ako sa buhay. Ano po yung... Kasi napakadelikado na magpayo tayo nang baka tayo magkamali. Yes, pero actually. ako, ordinaryong tao, nilapitan ako. Anong pwede kong gawin, Ma'am Eileen? So actually, napaka-seryosong sitwasyon po noon, no? So at ang tamang pagtugon ay maaring makatulong po ng malaki. So dapat alam natin kung ano yung gagawin natin. So kung may magsabi sa iyo ng ganito, ang pinakamahalaga ay kalmahin nyo muna po yung inyong sarili first. At tandaan yung tatlong pangunahing hakbang na sasabihin ko. So una, makinig. No? Pakinggan mo kung ano yung gusto niya sabihin. Pangalawa, listener first. Okay. Yes, listen, no? Active listening. So ibig sabihin, pakinggan mo. Hindi ka lang nakikinig kasi gusto mo lang mag-respond. Pero nakikinig ka kasi gusto niyo pong intindihin yung gusto niya sabihin. Ayun. At gusto mong makidamay dun sa nararamdaman niya. Pangalawa, magpakita ka ng pag-aalala.
Ayun. no? Show na concern po kayo sa kanya. Paramdam mo na malaga sa akin at pinapakinggan kita, parang ganyan, Mama Eileen. Opo, no? And then third is, syempre, i-connect mo siya sa professional na tulong. Yun Ayun. ang pinakamahalaga, yung pangatlo. So, immediate action is to pakinggan mo muna. Ayan. Yes po, makinig ka, yung tinatawag natin na active listening po, no? Sasagutin mo pag kailangan mo sumagot, magtanong ka, no? So, example lang po, no? Paano mo ba, ano ba yung pwede mong sabihin? So, una, di ba, kailangan mong paramdam na nakikinig ka. Pwede mo sabihin po, Sir Rodzi, salamat sa pagbabahagi mo niyan sa akin. Alam kong mahirap sabihin yan. Pwede sabihin po yun. Or pwede mo sabihin na naririnig ko ang bigat ng pinagdadaanan mo ngayon. Ayan. And also, pwede mo rin sabihin, nandito lang ako para makinig, sabihin mo ang lahat. So, pwede po yung mga ganon. And paano mo mapapakita nag-aalala ka? Siyempre, sasabihin mo, no? Nag-aalala ako para sa'yo, mahalaga ka sa akin, tulad na sinabi mo, at gusto kong malaman kung paano ako makakatulong. At siyempre, sasabihin mo lagi, hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo, nandito ako. Ayan. Okay, kasi yung pagre-release ng bigat na yan, nakakatulong din pala. Sobrang nakakatulong po, Sir Roji. Napaka-importante po na meron kang matatakbuhan na ready to listen. And Sir, gusto ko lang i-emphasize, no? Kasi kapag mga ganitong bagay, seryoso po ito, kapag lalo pag sinabi niyang ayoko nang mabuhay, mga ganyan, no? Suko na ako, ayan. So, kailangan po na mahalagang itanong ng direkta at mahinahon, ito po yung naiisip mo bang saktan ang iyong sarili o wakasan ang iyong buhay. So, napaka-importante po na diretsyon yung tatanungin iyon. So, wag po kayong matakot na itanong to kasi hindi ito maglalagay ng ideya sa kanya o sa kanilang isip. Sa halip, binibigyan mo sila ng pagkakataong maging tapat sa kanilang nararamdaman. So, sa mga lectures namin, Sir Roji, lagi namin ine-emphasize, no? Ask them directly, no? Are you thinking about hurting yourself? Or do you have plans of committing suicide? So, yung mga ganun, dapat po is direktang tatanungin. Hindi sila matitrigger, Sir Roji, pero isa yun sa napakagandang o napakabisang intervention para dun sa ating mga kasamahan or mga individuals na nagsasuffer sa mental health at merong mga plano ng pagpapakamatay. So, yun. Kasi napakahirap naman talaga. Sabi ko nga kanina, may mga lumalapit din sa akin pero hindi ako makapagbigay ng payo dahil napakahirap magbigay ng payo pagdating sa buhay. Ayun. Yes po, Sir Roger. Actually, pag ganyan po, no, huwag kang ma-pressure, Sir Roger, na bigyan sila ng payo. Pero ang kailangan talaga nila is someone who will listen po. Yun talaga yung kailangan. Makinig lang po kayo, no? Tanungin mo, explore nyo po anong nararamdaman niya, intindihin yung pinagdadaanan niya, no? Hindi ka kailangang ma-pressure na bigyan sila ng payo kasi actually hindi yun ang kailangan nila. Ang kailangan lang talaga nila is yung someone na makikinig po. Tama. Okay. Nako, halimbawa nandito na tayo sa puntong ganyan. Pinayuhan natin. Yung pangatlong solusyon na binibigay ninyo, ma'am, abay, kumonsulta sa mental health professional. Kung kamag-anak po natin yan at halimbawa po ay ayaw tumanggap ng mental health help dahil baka isipin ng iba, baliw siya. Abay, paano mo siya may kayat na humingi ng tulong? Paano ito, ma'am? Apo. So, Sir Roger, narinig ko na naman yung salitang baliw, no? So, bago pa man ang panghihikayat, no, mahalagang maunawaan po natin yung bigat ng salitang baliw. Yan. So, una, hindi po politically correct ang salitang baliw. So, ang salitang baliw ay hindi lamang basta salita po. Ito ay isang label na puno ng negatibong kahulugan, panghuhusga at maling impormasyon. So ito ay ginagamit para maliitin, no? Ihiwalay at tanggalan ng dignidad po yung isang tao. So sa medical na pananaw po, no, ito ay hindi tama at walang basihan. So wala naman din pong doktor na maglalagay ng diagnosis na baliw, tama po? So hindi po yan diagnosis, sir. No? Hindi mo sasabihin doktor baliw ka na, dito ka na, di ba? Opo, it's very stigmatized
Kasi, so ano ba yung tamang termino na paggamit? So, pwede nating sabihin na ito ay isang taong may pinagdaraanan sa kanyang mental health. Mentally disturbed, parang gano'n. Yes po, pwede That's po yun. I think the proper term, mentally disturbed. Tama ba ako, Mama Eileen? Yun po, pwede po na ano po, mentally disturbed or mas maganda is individual who suffers from a mental health condition. Yan. Yan. Yung mga ganyan. Much better. Yes po. So, doon sa panghihikayat naman, no, yung question nyo po na ayaw tumanggap ng mental health. Oo, ayaw tumanggap ng help, no? Baka kasi isipin na baliw siya, no? So, yun yung tanong. So, first po, kailangan unawain natin yung kanilang takot. So, ibig sabihin, pwede mo sabihin sa kanya na naiintindihan mo bakit sila natatakot. Kasi nga naman po, ayaw nilang mahusgahan, di ba? So, valid naman po yun. So, sabihin mo sa kanila na naintindihan mo sila if yun yung nararamdaman nila. Kasi nga valid yun. Then, iugnay niyo yung physical na sakit. For example, kanina nabanggit ko, halimbawa, isipin mo ang utak natin, yung brain natin bilang isang parte ng katawan tulad ng heart tsaka ng kidneys. Di ba? So, part din yan. So, kapag may problema po sa heart, saan tayo pumupunta? Hindi ba sa cardiologist? So, kapag may problema tayo sa utak, siyang organ na kumokontrol ng ating emotion at pag-iisip, natural lang na kumonsulta sa isang eksperto, sa isang psychiatrist, di po ba? So, ang pagpapatingin sa doktor para sa mental health ay hindi ibig sabihin na sira ang ulo mo. Ayun. No? Oo. So, tama po, no? So, ibig sabihin lang na inaalam mo kung paano mo aalagaan ay ang isang mahalagang parte ng iyong kalusugan, which is yung anyong pag-iisip. Diba? Okay. So, yung mga ganong bagay po, pwede nating sabihin sa kanila na natural lang yan, no? Kasi, una, pag mag-a-assess ka, no, tatanungin mo yung tao, no, sino ba dito ang hindi na-stress? Yun. Tama. No? Lahat naman na stress. Wala namang exempted sa stress di ba? Oo, tama po sir. Ang galing kung wala kang stress, di ba? So lahat po ay na-stress. So yun ay isang dahilan o yun ay nagsasabi lamang na vulnerable po tayo na magkaroon ng mental health condition kasi lahat tayo ay na-stress. So ganun lang po yun. Tama yun. Okay, ma'am. Ano naman po ang mga maling paniniwala tungkol sa mental health at paano natin itatama ito? Sa mabang panahon, parang mali yung ating pangunawa dito, Ma'am Eileen. Oo. So actually, marami po yung mga maling paniniwala o yung tinatawag natin na myths, no? So example ng maling paniniwala, yung ang pagkakaroon ng mental health problem ay senyales ng kahinaan ng loob o kakulangan sa pananampalataya. 'Di ba? Minsan naiugnay po yun na walang faith. Kaya po nagkakaroon ng mental health. So, paano natin maitatama? Ang mental health condition, ito ay isang kondisyong medical po, hindi isang depekto ng pagkatao. So, may kinalaman po ito dun sa mga nabanggit ko, sa biology, biological, brain chemistry, genetics, etc. So, isang halimbawa yun. Pangalawa, no, ang iba po, no, maling paniniwala nila is mapanganib at marahas ang mga taong may mental health condition. Tama? So, yung iba natatakot po, no, kapag nasabi, ay, may mental health condition siya. So, maling paniniwala po yun. So, ito ay isang stereotype na pinapalala po actually ng media, no, sa mga dramatization nila, no, sensationalize po, no. So, ang katotohanan, no, ang mga taong may pinagdaraanan sa mental health, ay mas malaki ang tsansa na maging biktima ng karahasan kaysa sila ang gumawa nito. So ang karamihan po sa kanila ay hindi mapanganib po. Ang nais lang lamang nila ay mamuhay ng payapa. So wag po tayong matakot sa mga kilala natin na may mental health condition. And then isa pa, no, maling paniniwala. Ito, naririnig natin lagi to kapag sinasabi mo sa someone na lumapit sa'yo yung kaya mong lampasan yan kung gugustuhin mo lang, isipin mo na lang na maging masaya, di ba? Ang mga Pilipino po kasi very positive po yan. Masayahin tayo eh. Pero yes po. kung minsan yung saya
hindi natin nakikita, meron palang katumbas na kalungkutan, Ma'am Maylene. Yes po. So, lagi natin sinasabi, kaya mong lampasan yan, no? Okay ka lang, kaya mo yan, yan. So paano natin maitatama to? So, yung depression, anxiety, at iba pang kondisyon na hindi isang simpleng mood, no? Hindi lang to mood na kaya mong basta-basta baguhin. So, ito ay isang legit na sakit po na nangangailangan ng tamang gamutan, no? Kaya katulad din po yan ng diabetes at high blood, no? So, hindi ito madadaan po sa positive thinking, no? So pag sinabi mong gumaling ka, gagaling ka. Parang sinabi niyo po sa taong may asthma, no? Huminga ka lang ng malalim o magiging okay ka na. Parang ganun po. Tama. So yun. So ibahin siguro natin. Mas maganda na makinig tayo sa kanilang pinagdadaanan. Okay, Ma'am, maisip ko lang to kasi meron nung nag-text sa atin. Ang sabi daw niya, yung postpartum, ano ba to? Hindi ko maunawa yung postpartum na yan. Postpartum depression po. Yan po yung nararanasan ng ating mga kababaihan after nilang manganak. No, so it's normal po, no, kasi po nagbabago yung mga hormones ng katawan natin. So they feel sad, no, at yung iba po kapag hindi nakagawa ng mga coping mechanisms nila or hindi sila gumawa ng mga bagay na para malagpasan yung stage na yun, is maaring silang magkaroon ng yun nga clinical postpartum depression or ibig sabihin, paano ba masasabi kung yun ay postpartum depression na kapag po nakakaapekto na siya sa pamumuhay mo, no? Ayun. Like affected na yung normal life mo. Yes po, no, hindi mo na kanina, no, hindi mo na naaalagaan yung sarili mo, maaring yung baby mo din napapabayaan mo na, no, yung relationship mo sa asawa mo, sa mga kaibigan mo nawawala na. So normal lang po yun, no, magkaroon ng postpartum depression. Karamihan ng kababaihan is nalalagpasan po nila kasi may suporta sa pamilya. Pero yun ay nangyayari talaga, kaya ito ay isang kailangan ding i-emphasize sa ating mga families na merong isang family member nakakapanganak lamang, no, mas intindihin natin sila, mas bigyan natin sila ng pangunawa kasi maraming nangyayari sa kanilang katawan na hindi natin maipaliwanag. So ang kailangan talaga nila is support from the family and friends po. Para malagpasan nila yung stage na yun. Thank you sa nagtanong sa atin, ha. Ayan, very well said that ika nga normal pala yan. Pero siguro dagdagan ko lang, ilang taon po yan na yung depression na yan sa pagkatapos manganak, Ma'am? Usually, no, nararanasan to 3 to 6 months after they gave birth. Pero ito po ay iba-ibang iba-iba po sa sa kababaihan. Pero most likely po 3 to 6 months after po they give birth, they have symptoms po na depression, like sobrang lungkot po sila in a matter of more than 2 weeks, yung mga ganyan po, gusto nilang mapag-isa, hindi na sila makatulog. Yan. So again, no, paano ba masabi kung kailangan nang magpatingin sa isang psychiatrist kapag po meron na po itong naidudulot na pagbabago sa normal mo na buhay or nagkakaroon ka na ng deficiencies po sa whether sa relationships po, sa hygiene nyo, no? O pakikitungo sa mga kaibigan. So, yun po. Mas maganda na magpatingin po tayo. Ayun, napakaganda ng inyong tinuran, Ma'am. Ma'am, nako, ano po ang mga programa ng ating Department of Health at ng CLCHD kaugnay sa usapin na ito na mental health, Ma'am? So sa Department of Health, actually meron tayong tinatawag na National Mental Health Program, no, or yung NMHP. Ito ang pangkalahatang programa na naglalayong ipatupad yung ating batas, yung ating Mental Health Act RA 11036. So ang layunin nito ay isama ang mental health sa lahat ng aspeto ng kalusugan, protektahan ang karapatan ng mga service user at labanan ang stigma. Meron din po tayong programa ang tinatawag na Mental Health Gap Action Program. Ang nabanggit ko po ito kanina, ito ay isang training program para sa ating mga doktor at nurse sa rural health units at mga city health offices. Sila ay sinasanay po upang magkaroon ng kakayahang mag-diagnose, magbigay ng paunang lunas at mag-refer sa mga karaniwang mental health condition tulad ng depression, anxiety at psychosis.
So, meron din po tayong isang programa yung tinatawag naman na Medicine Access Program for Mental Health. Ayun, Ito po ang libre programa. yan, Yes, tama. Yes. Tama po, Sir Rogie. Ito ang programa ng DOH para sa libreng gamot. Yun. So, nagtatalaga po tayo ng mga tinatawag nating access sites. So, sa Region 3, meron po tayong 107 RHs or access sites na nagbibigay na ng libreng gamot sa ating mga mamamayan. Okay. So yun po ang mga iilang programa ng DOH na bukod po doon sa ating pagsasanay sa ating mga BHWs, no? So sinasanay natin yung mga BHWs para po matagoy yung mental wellness nila. And also meron din tayong binubuo ngayong year po yung Regional Suicide Prevention and Response Strategy. Kasi kung matatanong nyo po, Sir Rogie, no, tumataas yung ating kaso ng suicide. That's why gumagawa ng programa ngayon ang DOH para matugunan yung ganito problema. And so, yun po yung ating mga programa for DOH and CLCHT as well. Nako, ang daming programa. Ma'am, sa ating pagtatapos, ano po yung mensahe sa ating mga tagapakinig ngayong umaga? Yung ating call to action, ma'am, nasa niyo po pagkakataon, Ma'am Maylin. Okay, sige po. So, ating call to action, no, kailangan lagi nating tandaan po na ang pag-aalaga po sa mental health ay hindi nangangailangan ng malaking oras o pera, no? Ito ay tungkol sa pagbuo ng maliit at tuloy-tuloy na gawin ng nagsisilbing mental hygiene. So narito po yung ilang masasabi ko po tungkol dito. Kailangan nating alagaan yung tatlong aspeto ng buhay natin. So yung isip, yung puso at katawan. So para sa isip po, no, konting advice lang po, no. So for example po, pwede tayong maglaan ng 5 minuto, no, para walang gawin, no, o do nothing break, no. So pwede po 'yon, no, kahit 3 beses lang sa isang araw, humanap kayo ng 5 minuto kung saan uupo ka lang at wala kang gagawin, walang cellphone, walang TV, walang kausap, pikit mo lang po yung iyong mata at huminga ng malalim. Ito ay nagsisilbing reboot po sa atin at sa inyong pag-iisip. Also, pwede rin pong yung tinatawag na brain dump. Ibig sabihin, lahat ng mga alalahanin mo pwede mong isulat sa papel at itapon mo sa basurahan. So, pwede po yun. Also, no, gawin ang mga bagay, for example, gawin ang isang bagay sa isang oras. So, single tasking, wag po natin pagsabay-sabayin yung mga ginagawa natin. For example, nakasanayan po kasi natin, no? Halimbawa, kumakain tayo at the same time, nagsa-cellphone po tayo. At the same time, may ginagawa tayong task sa ating mga desktops. So, sanayin po natin na iisa lang po yung ginagawa natin. Kung kumakain po kayo, kumain po kayo ng mabuti. Kung nagtatrabaho po kayo, magtrabaho kayo ng mabuti. And then, para sa puso natin, protektahan po natin yung ating emosyon, no? Matuto po tayong magsabi ng hindi. So, okay lang po yun, no? Kung alam po natin na hindi natin kaya ang isang bagay, wag nating pilitin, no? Pwede po tayo magsabi po ng hindi. Ito ay pag-aalaga po sa inyong sarili, no? At para mas makatulong po kayo sa mas importanteng bagay, di ba po? Also, maglaan po kayo ng oras sa simpleng kasiyahan sa inyong sarili. Yun. Very important po ito. No, kahit 15 minutes lang po yung gawin mo yung isang bagay na nagpapasaya sa iyo, no? Also, para naman sa katawan po, no, lagi namin itong pinapapractice sa inyo, yung sa ating mga tinitrain, actually, is yung paghinga ng malalim. No? Yung breathing exercises. Actually, napakagandang exercise po ito. Kahit saan pwede mong gawin, paghihinga ng malalim. So, pwede po kayong huminga ng mabagal po for 3 times, no? Also, pwede po yung physical exercise, no? Galaw-galaw din po, no? So, actually, no, kapag nag-exercise tayo, may lumalabas po tayong mga hormones, mga happy hormones po, yung ating mga endorphins. Kapag lumabas po yan, no, mafe-feel mo talaga na parang nasiyahan yung pakiramdam mo, no? And then, do not forget to hydrate, no? Importante din po. Yung tubig, no, sa atin. Kailangan inom lang tayo ng tubig, no. And also, yung pinakamahalagang mensahe po siguro, na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang luho, no. Ito ay isang pangangailangan po.
So magsimula po tayo sa maliit na hakbang, piliin mo lang ang isa o dalawa na pwede mong subukan gawin araw-araw na alam mong magpapasaya sa'yo. At tandaan, kung pakiramdam mo ay sobrang bigat na talaga, okay lang na humingi ng tulong. So, importante po na malaman ng ating mga tagapakinig na okay lang po na humingi ng tulong. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng pinagdadaanan mo ng mag-isa. At syempre, magdasal. Ayan. At magdasal. Ayun. Opo, napaka-importante. Yes. Ma'am Maylene Dato, maraming salamat po sa inyong panahon dito sa ating himpilan at magandang napaliwanagan natin ang ating mga tagapakinig. Of course, sa ating mga tagapakinig na medyo siguro mga late tuner, pwede ho ninyong i-retrieve yung ating palatuntunan upang makuha ninyo yung mga nababanggit ni Ma'am Maylene Dato na mga paggamutan at mga hotline numbers na pwede ninyong tawagan oras na ikangay mangailangan kayo ng tagapayo. Ma'am Maylene, tama ho ba ako? Yes po, Sir Rodgy. So anytime po, no, again, please reach us, no. Ipopost namin ito sa ating DOH website, yung ating mga, I think nakapost na yung ating mga hotline. Yes, Wag po kayong mag-hesitate to reach us po. Especially po kapag you're feeling down and feeling mo mag-isa ka lang or wala kang malapitan, no? Sabi ko nga, kung feeling mo wala kang malapitan, call the hotline. No? Nandito kami para sa inyo. Ayun. Maraming salamat po. Thank you very much, Miss Maylene Dato, ang ating Nurse 3 ng Mental Health Program ng Department of Health, Central Luzon Center for Health Development. Magandang umaga po, Ma'am Maylene Dato. Sumayin niyo po ang isang makabuluhang palatuntunan. Isa na namang ikangay dapat nating pag-isipang mabuti. Ang kalusugang pagkaisipan, ito po ay napakahalaga at sana'y bigyan natin ng katugunan para sa ating kapamilya, kapatid, kahit ano pa man, kaibigan, lalo na. Ang problema sa kalusugan ay tinututukan ngayon ng ating Departamento ng Kalusugan. Kaya, tayo po ay, sabi ko nga, yung pinakahuli talaga, yung pagdarasal natin. Huwag tayong lalayo sa ating Panginoon dahil siya po ang nakakaalam ng lahat. Ako po yung nakasama sa isang makabuluhang palatuntunan na siyempre naman, dito lang sa Ako po'y natutuwa mga suki dahil tayo ay muling nakatungtong dito sa ating himpilan sa mga darating na araw. Bubuhayin natin yung kulturang Kapampangan. Muli ninyo kung makakasama tuwing araw ng baka mapalitan yung araw natin, di ba? Tingnan natin kung paano, ha? Muli, ako po si Caro G. Pangilinan. Magandang umaga mula po rito sa 103.1 Newsline Central Luzon. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon, Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Broadcasting live